Good morning mga kakali. Bumaba yung minor kasi bumababa lang pag sinara mo yung air niya, yung air mixture niya. Start muna ako. Okay. Panda rin natin ang motor. Dalawang minor mo. 9. Tinister, ang lumalabas 14.2. Yan, 14.2, 14.7. So ibig sabihin hindi accurate yung kanyang voltmeter na nabili. Umaandar na po yan. Yan. Nagawa na rin natin yung kanyang T-light. Yan, meron na. Good morning mga kakali. Ngayong araw na to meron tayong ito troubleshoot engine, troubleshoot na Mio Sol-I. Wala siyang compression. Kanina sinusubukan namin na sprayin siya, sumpitin siya para magkaroon siya ng magkaroon siyang compression, pero wala eh. Kaya napag-desisyon na namin, sinabi sa may-ari na tanggalin na namin yung head para makita ko yung valve kung baluktot o singaw, dahil nung binuksan ko yung kanyang spark plug, marami siyang carbon. So ang gagawin natin, bubuksan natin tong head, tapos aasahin natin. Kung asahin lang, chichikin din natin dahil bago raw yung kanyang block, bago raw yung kanyang piston ring, wala pang isang buwan. Titingnan natin kung anong nangyari. So mamaya mga kakali, papakita ko sa inyo kung anong nangyari. Saka chichikin na rin natin yung kanyang regulator, yung charging system niya. Chichikin na rin natin kasi ito yung original, nagpalit sila dahil sira na raw ito. Pero tinanong ko naman kung tinroubleshoot muna yung about dun sa wiring para makita yung pinanggagalingan ng system, kung talagang ito yung problema. Hindi raw nag-troubleshoot yung mekaniko na pinuntahan nila. So ngayon ito troubleshoot natin kung talagang ito yung sira. Pero pagka na-troubleshoot natin na walang problema at wiring lang o corroded lang, ibabalik natin to. Tapos bibigyan natin ng warranty si bossing, 6 months warranty about dun sa mga ginawa makina at saka dun sa wiring. So yung mga kakali, mamaya na muna, babaklasin muna natin to, pakukuhanan lang natin sa kasama nating mekaniko yung ating gawa. Okay, time to baklasa na. So yung mga kakali, tatanggalin muna natin tong tambutso kasi hindi natin mahuhugot yung head pagka hindi tinanggal yung tambutso. Tayo rito mga kakali, kailangan itinutroubleshoot muna natin yung about sa engine o about sa wiring, kung anong problema bago tayo magbaba ng makina para sigurado tayo sa natin. Araw-araw sipag lang, hayaan mo silang sa'yo'y humahadlang. Ito, tuloy-tuloy mo lang, diretso lang, meron pang umarang. Araw-araw sipag lang, hayaan mo. Hindi matanggal, gamitan natin ang silang sa'yo'y humahadlang. Huwag hininto, tuloy-tuloy mo lang, diretso lang, kahit meron pang umarang. Balak ko dati ganito na lang, balak ko dati huminto na lang. Akala ko dati wala nang mapapala, mabuti na lang hindi pa ako nadadala. Kung pinamihina hanggang ngayon, balik ka bakit mas sinimulan to? Dahilan ba't ginawa mo? Kaya pa nga ba hihinto? Madali-dali na rin yung hanapin mo. Gawin na lahat na nasa isip mo, huwag mo nang gawin na yung huminto. Araw-araw sipag lang, yan mo sa lang, sa'yo yung mahal lang.
plano kung paano gumarbo ang buhay. Salamat. Akali, bago-bago yung kanyang ano, bago-bago yung block niya. Saka yung ring, sisirahin niya yun. So yung mga kakali, ganito, nakita natin ganyan yung itsura. Okay naman. Pero titingnan natin kung saan ang gasolina para ma-check natin kung Mula singaw. Kasi ito nakabarato lahat. Eh bakal ito alumin ako sila. Ano mawasakan niya yun? Mawasakan niya natin yung face niya. Ano mo ano? yung valve sa exhaust, singaw. At meron ding singaw ng konti yung kanyang intake. So yan mamaya asahin natin yan. Pero chichikin muna natin kung baluktot. Bakit siya nagkaroon ng singaw. Siyempre yung unang gumawa niyan, hinasa yan. Sige, sigurado, alangan namang hindi nila hinasa yan. Tapos chichikin na rin natin yung kanyang ring. Dahil yung pala mga kakaling ring, pagka napagtapat mo yung parehas na dugtungan ng ating ring dun sa oil ring, lulusot at lulusot pa rin yung langis. Magkakaroon ng carbon to at magkakaroon ng carbon yan. So, chichikin natin kung maayos na ilagay, binabaliktad ba, pinagtalikuran. Kita mo naman dito kasi yung altigan. Talagang mo, pero nakikita mo yan, nakapasa. Ngayon, pag pinalasa ko yan, lahat ng nadaan yung nakapasa. Nakita na natin yung problema niya. Napagbaliktad niya yung piston ring ng pagkakalagay. Nilagay niya sa ibabaw yung malaki. Ito na makat na. Hindi na siya gumagalaw. So, takap siya, pakat na siya. Kaya wala siyang compression. Tama. Nabaliktad niya yung lagay. Kasi yung piston ring natin mga kakain, dalawang klase yan. Isang pang ibabaw, saka isang secondary. Tapos yung pinakalas, yung ating na piston, ating oil ring. So ngayon, napagbaliktad niya yung nasa ibabaw, nailagay niyo po sa ibabaw yung pang secondary. Eh masikip po yun. Ito na nangyari. Namakat na. Kaya nawala siyang compression. Hindi mo na siya magalaw. Yun po ang problema pag napagbaliktad mo yan. Kahit bago yung block, bago yung piston ring. Pag napagbaliktad nyo po yung pagkakalagay niya. Ang tama pong paglagay niyan, isusukat nyo muna. Gagalawin nyo ng maayos kung free wheel ba siya or hindi. Saka may kulay po yan pagka binili nyo. Pag bago, sikip. Ayan na, namakat na. Nagkaroon din ng problema yung kanyang block. Ito na. Yan. Nagkaroon na ng gas-gas. Bagong-bago yan, wala pa isang buwan. Original na Yamaha yan. Ito nga po mga kakali. So yung ginagawa natin kanina. Sinubukan muna natin na gawa ng solusyon kasi nga yung, di ba, sinabi ko sa inyo, baliktad yung piston ring. Pakat yung ibabaw, pinagbaliktad natin. Ngayon sinalpa ko muna kung walang magiging usok. Kubra naman. Walang magiging gastos yung may-ari. Ito, tinitesting na namin, umaandar na. So, gusto ko lang i-reveal sa inyo kung ano naging resulta. So, makikita naman natin na walang tambutso kung mausok pa rin. So, ligtas sa gastusin yung may-ari. Tutusin. Dahil may sugat na ng kaunti yung block niya, magpapalit siya ng block saka piston ring. Pero sinubukan natin ibalik, kumugura naman. Eto, umaandar na. At saka meron pa ako napansin sa motor niya na yung minor sa body throttle, hindi na yung stock. Pang ano na to, adjust na ng valve. Valve adjuster na yung nakalagay. Ayan po. Yan. Itong tornilyo na to, pang valve adjuster na to, hindi na to yung stock niya. So mamaya, tutunuhin na rin natin yung idle niya para bumaba yung minor kasi bumababa lang pag sinara mo yung air niya, yung air mixture niya,
Saka lang bumababa yung minor pag sinara mo yung air mixture. Ito, hindi na to stock. Pang valve adjuster na yan na nakalagay. So, tatanggalin natin tong TPS niya para i-timing. Para umandar siya ng nasa normal na hindi sinasara yung hangin. So, mamaya, papakita ko sa inyo kung paano yung tatamang pagta-timing nito na wala tayong gagamiting diagnose. So, uwi muna ako, kakain muna ako kasi hapon na eh. Pinaandar ko lang muna para makita ko yung resulta. Saka meron pa akong pag-aaralan dito, yung wire na nakakatanggal na to. Di ko alam kung saan. Pero pagaganahin daw yung kanyang tail light, saka brake light. So, tapos may gagawin pa tayo rito. Ito nga, yung pag-aayos ng kanyang charging system. Yung retrifier niya kasi pinalitan nung unang mekaniko dahil sira na raw to, pero titingnan natin kung sira talaga. Ito troubleshoot natin ng maayos kasi yung kanya rito pag umandar na hindi umaangat sa 13, kahit biritin mo bumababa pa lalo. So yung mga kakali, paandarin muna natin. Kaya mga kakali, one click niya, wala namang naging usok sa tambutso, kaya hindi natin muna kinabit yung tambutso para makita natin kung may usok galing doon sa mismong block. Makikita mo wala namang usok na lumalabas. Ayun yung aking Mustang. Yan ang nagturo sa akin. Magandang hapon mga kakali. Ito, nakabalik na tayo. Ang gagawin natin, pababaklas muna natin kita yung bearings para makita natin yung step by step na tayo ng wiring nya. So yung mga kakali, uumpisa na natin yung pagto-troubleshoot natin ng kanyang charging system. Mamaya na tayo dyan sa sa idle. Mamaya na tayo mag-reset ng idle nya. Dito muna tayo sa charging system. Iisa-isahin po natin kung paano mag-troubleshoot ng charging system para malaman mo kung talagang palitin na ng regulator. Ang charging system ng MIUI natin, naandito ang pwesto niya, nandito. Diyan niya nakakabit. So, subukan natin tong kanyang regulator, yung original niyang regulator na sinasabi nung unang mekaniko na sira na. Siyempre, binaklas muna natin yung harap. Yan, kailangan nakabaklas siya na ganyan. Pinapakabit ko muna sa teacher ko yung sa teacher ko yung shock, pati yung tambutso pinakabit natin bago natin to ito na po ang idle nya. So yung mga kakali, umpisa na natin sa pagto-troubleshoot ng charger saka sa wiring. Siyempre, kailangan natin lagi tayong merong, napaka-importante po nito, kailangan po nating meron tayong tester. Ayan. Mamaya, malikot, pasensya na kayo. Wala pa yung tagahawak ko ng camera. Yan. Napaka-kailangan po na meron tayo nitong tester na to. Itong tester po na to, pag ginamit natin yan sa yan, kung magti-test light po tayo ng positive, normal naka-ground po yan. Kahit saan ka po dyan kumuha, pwede rito, pwede rin sa battery. Oo. Para pagka ilagay mo yan sa negative, ilaw yung ating test light. So, umpisa na natin yung pagto-troubleshoot kung talagang sira na yung ating regulator na to. Itong regulator na to kung talagang sira na. To-troubleshoot natin step by step kung paano. So yung mga kali, inuulit ko po, ang pag-troubleshoot natin ng ating charger, lahat ng klase ng charger, kailangan po natin ng test light, automatic test light. Kapag aalam tayo ng ating positive, kailangan natin ikabit yan sa body ground o kaya dito sa ground ng ating battery.
katulad po nito. Yan, nakakapit yan sa ground, yan, tapos itutusok po natin yan sa positive. Yan, meron. So, titingnan natin dito kung meron putol yung kulay pula. Kasi itong pula na ito, diretso po ito sa battery. Kaya titingnan natin kung meron pula. Pag umilaw po yung ating test light, meron po siya. Yan. Umilaw po siya pero medyo maluwag na yung mga sakit. Tapos ang ating namang body ground ng lahat ng klase ng Mio, ipukulay itim po yan. Kaya ito po, itong tester clip natin, ilalagay po natin to sa positive. Yan. Nakalagay po sa positive. So, masusuplayan na po ito ng ground. Katulad yan, itusok mo yan dyan, may ground na yan. Itusok mo rito, may ground na to. So, titingnan naman natin kung walang putol itong ating wire ng negative na papunta sa charging regulator. Ayan. So, umilaw po ang ating charging na ang ating test light. So, ibig sabihin buo. Ito naman ang i-test light natin na sunod. Itong kulay puti na ito, kailangan umandar po ang motor. At ilalagay na naman natin tong clip ng test light natin, siyempre sa body ground o kaya dito sa battery. Ayan. So, testingin natin kung meron. Ayan, umilaw. Paandar muna ako. Ayan. Ganyan po ang pag-test light niyan kung may pumapasok siyang ano. Pasensya na po kayo, sorry, mali ako kanina. Ang lahat na po ng Mio ay lahat yan fluted. Wala pong body ground yan. Kaya ang pag-test light nito, papasokan nyo po ng wire yung kabila. Tapos titest lightin nyo yung kabila. Dalawa pong wire yan, dalawang kulay puti. Ganito po yan. Pag nalagyan nyo na po ng wire or kaila kung anong maitutusok nyo na metal para makuha yung supply ng isang wire. Tapos gagamit kayo ng test light, i-clip nyo po ito doon sa kabila, sa nilagay nyong metal. Tapos tutusokin nyo yung kabilang wire ng test light. Titingnan natin kung merong supply na kuryente. Ganito po yan. Ayan, meron. Ibig sabihin, buo po yung lahat ng ating wire intact. Tingnan na lang po natin kung gumagana talaga o sira yung regulator na pinalitan ng nauna pong mekaniko. Sa ating palang mga sakit, mga kakalye, kailangan natin na testingin lagi or ito pong ating mga sakit, kailangan po natin to higpitan. Yan, ipitin natin ng konti. Yan. Para yan. Tapos ito pong mga sakit na ito, nagkukurutin po yan. Kaya kailangan natin ng linisin gamit po ang ating lungnos. Sa paglilinis po nito, kailangan po natin gamitan ng lungnos. Ganito po ang paglilinis yan para malinis yung corroded. Masugatan po yung metal na yan. Nakakapit sa sakit. Ganyan po. Yan. Yan. Lahat po yan, lilinisin natin ng ganyan. Yan. Yan. Yan po, mga disclaimer ko, yan po ay itinuturo natin doon po sa mga hindi pa naka-experience ng ganito. Tapos, susubukan natin itong ikabit. Pero ako, ang ginagawa ko dyan, pinipilipit ko po yan ng konti. Yan, para po humigpit siya. Yan. Parang i-slant nyo po ng konti yan. 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 So, naka-slant na po yung 4 na piraso para humigpit po ng konti pagka sinalpak natin. Subukan na po natin na isalpak yung ating regulator. Na po ang ating regulator. Subukan po natin paandarin siya.
Mahirap naman yung kakabit kung wala ka. Kasi ang ilaw mo ay lang o Tester. So ayan po, naikabit na po natin. Malalaman natin po yan kung talagang hindi nagsisharge o kaya sira yung ating regulator. So sa pag-test light po niya, kailangan natin ng pag-test light po niya, pagka nag-testing po tayo ng regulator kung sira, syempre alamin natin yung ating battery kung may pumapasok yung charging. Ang gagamitin po natin itong ating multi-tester, ilalagay lang po natin yan sa 20 volt. Dahil ang i-test light po natin at i-testerin natin, 12 volts lang po, kailangan mas mataas tayo. Ganyan lang po ang pag-test light niya. Yan. So, normally po, minor, 13. Ha? 13. I-trip po natin, titingnan natin po. Ulitin natin. Yan. Okay pa po yung charger niyang luma. Wala pa pong problema. Pumapalo po po siya ng 13.5, minor pa lang. Pag pinrip nyo po, yan. Maluwag lang po yung mga socket. Ayusin natin yung mga socket. So, ibig sabihin, okay pa siya. Kung kanina hindi siya napupustart, ngayon okay na. Ayan po. Napupustart na po siya. One click. Ang atin namang itutuno itong kanyang idle. Pero pagtutuno ng idle karamihan kailangan talaga ng diagnose. Pero tayo mamanu-manuhin natin yan kasi wala tayong diagnose, manual lang. Ganito ang ginagawa ko po dyan pagka reset tayo nyan. Reset ang tawag dyan pagka meron kang diagnose. Pero tayo wala tayong diagnose, gagawin natin yan mano-mano. Mano-mano. So yung mga kakali, kailangan nating baklasin muna yan. Baklasin muna natin yung kanyang body throttle. Kasi tatanggalin natin to. Ito po ang tatanggalin natin. May tornilyo po yan na flower. Kailangan po natin ng flower na tornilyo para matanggal po natin yung tornilyo nyan. So ito na, natanggal ko na yung flower dito. Kaya yan yung posisyon niya ngayon. So yun mga kakali, ito tatanggalin natin to, bubunutin natin to para ma-reset natin. Pero usually ang nagre-reset nito kailangan ng diagnose. So ito troubleshoot lang natin at i-reset natin ang wala tayong diagnose ng mano-mano. Yan. So, natanggal na natin, di ba? Ang pwesto niyan ganyan, di ba? Ganyan. Ganyan. Yan. Pagka nire-reset po natin yan, automatic, luluwagan lang natin to. Hindi to katulad nung mga Aerox, NMAX, na pwede mong isusi, patay hindi susi. Ang gagawin natin dito, luluwagan lang to, tapos pipihitin natin kung nasaan yung magandang minor niya. So yung mga kakali, bakit natin tinanggal? Hindi natin mapipihit yung tornilyo na to sa ilalim kung hindi muna natin siya tatanggalin, yung body throttle niya. Kasi ang discard dyan, pag pinaandar natin, dito katulad ng Aerox, ng NMAX, o ng
ibang motor na kailangan mo tong pihitin sa susian. Pipihitin mo lang to dito. Hahanapin mo lang yung pinaka tamang minor niya. So, balik uli natin to. Make sure nyo na mahigpit at maayos. Ayan, lumapat na. Pati ito, lumapat na. Kita natin ng maayos. Tapos, ibalik natin yung kanyang injector. Balik uli natin yung sakit ng kanyang idle. Yan. Diba, namatay? So, babalik natin sa counting adjust. Oh, diba? Ngayon, mag-mix tayo nito kasi siyempre tataasan natin ng konti yan dahil pag binababa natin na babago yung sobrang baba ng minor nya, so magtataas tayo nitong adjuster dito sa throttle body. Pwede. Kaunti pa. So yan, mababa na siya masyado. Yan, hindi na siya pumupugak pero tumataas yung kanyang minor. So subukan natin ibababa. Sobrang baba. So magkano talaga tayo nito? Mataas masyado, di ba? So ibaba natin to. Tapos luwagan natin yung sa hangin. Ibaba naman natin to ng konti. Sobra. Taas. To start. Lagay natin yung
niya. So umukay na yung kanyang minor. Naituno na natin ang idle niya. Naituno na rin natin to ng maayos. Hihigpitan na lang natin. Tapos naibigay na natin yung tamang hangin. So yun, ang gagalawin na lang natin, ito na lang na kanyang taillight. Ito mga kakali, taillight na lang ang problema natin dito sa motor niya. Pero sabi ko nga sa inyo mga kakali, gawang kalye yan, hindi natin problema yan. Lalagyan natin ang taillight. Solusyonan na natin lahat, yung minor, yung charging, pati yung problema ng motor niya na ayaw umandar. So yung mabay mga kakali. So yung mga kakali, tapos na namin nadamitan yung motor ni boss. Ayan na yung itsura. Pero hindi ko muna ito tatakpan. Kasi alamin natin kung bumababa yung kanyang voltage meter. Kasi sa pag voltage meter namin dito, hindi magkatugma at saka yung kanyang voltmeter na nakakabit dito. Pag sinusi mo dito, lumalabas 12.3 pag sinusi mo. Pero pag voltmeter namin dito, lalo pag umaandar, kunin ko yung voltmeter, set natin sa 20. Gamitan natin ang voltmeter. Sorry, nahulog. Wala tayong alalay. Yan, medyo malikot. Yan. Yan. 13.1 pag voltmeter mo dyan. Pag tinister mo dyan dito, 12.2 dito. Ganyan yung itsura ng kanyang voltmeter, 12.8. Pero pag dito mo pinasakan ng pag dito mo tinister, ang lumalabas 14.2. Yan, 14.2, 14.7. So ibig sabihin hindi accurate yung kanyang voltmeter na nabili. Baka sa Shopee lang yan nabili ni Bossing. Kaya pinayuhan siya sa kabilang motor shop na sa una niyang pinagawa na sira yung charging, kaya pinapalitan. So umaandar na po yan. Yan, nagawa na rin natin yung kanyang taillight. Yan, meron na. Pag pinipreno, nagawa na rin natin yung kanyang brake light. Ayan na. So, titestingin na lang natin mga kakali. Yan. Pag-ihinto, tuloy-tuloy mo lang.